At sa ating pagpatuloy, ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Diyos na dalhin ng abang likod. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating mahal na Panginoon. Almighty God in heaven, the name there's Jesus, the first prayer, beloved Pastor Valdez Wada Almeida. We thank you so much for being a part of our program, praising song, testimony of our beloved brethren, that you are blessed. Please forgive us, Lord Jesus, and touch the hearts and mind of everyone that listen to our program this night. Beloved listeners, viewers, we humbly ask you to place and wind your word. O God, open their understanding to the truth. Bless them, Lord Jesus, and wind thy word. Hallelujah. For I cannot do anything by myself. In the mighty name of Jesus, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At purihin natin mahal na Panginoon Jesucristo. Ngayon, dadako na po tayo sa Word of God. Kung ay mga ballpen kayo dyan, papel, lista ninyo mga verse o talata nating pag-aralan. At sundan nyo po ang mga talata na ating pag-aralan sa gabing ito para maunawaan po nating lubusan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Praise God. So, ating pong topic ngayon about the great deliverer. So, ang Diyos, mga minamahal, ang dakilang tagapagligtas. Our God, the great deliverer. Ating pong text from the book of Psalms, chapter 18, verse 2. Basahin ko po sa inyo, mga minamahal. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Sa Tagalog, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay na aking kaligtasan, aking matayog na muog. Purihin natin mahal na Panginoon Jesucristo, ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. One of the most vivid pictures of God in the Bible, that a being our deliverer. A deliverer is one who sets free or saves another from a difficult situation. Example po dito si Moises. Si Moises, mga minamahal, nung siya ay inutusan ng mahal na Panginoon para iligtas ang kanyang bayan, bayan ng ating dakilang Diyos, inutusan si Moises at talagang ito po'y nangyayari, mga minamahal, at pinangunahan ni Moises ang mga pinili ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, at sila po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, at talaga nakita nila ang mga kamanghang-mahang mga gawa ng dakilang Diyos. Iganon din sa ministeryong ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinangunahan na aming mahal na Pastor Valdez Wada Almeida. Pinagpala ang ministeryong ito, mga taong mga makasalanan, alipin ng kasalanan, inaagaw ng ating mahal na Panginoon sa kamay ng kaaway. Dahil mga minamahal ay naari po ng kaaway dahil sa kasalanan, subalit ay tinubos ng ating mahal na Panginoon, Kanyang iniligtas at dinala sa ministeryong ito. Pinagpala ng ating dakilang Diyos, pinagaling ang aming mga karamdaman, lutas ang aming mga problema, binago ang aming mga buhay. Today we shall look at 7 kinds of people God delivers. The first, the Lord delivers the poor and needy. In Psalm 72, from the book of Psalms chapter 72, verse 12, for he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. Sa Tagalog, sapagkat kanyang ililigtas ang mga mapagkailangan, pagkadumaing at ang dukha na walang katulong. So mga kapatid, ang Diyos po ay
kaya niyang iligtas yung mga nangangailangan, yung mga mahirap. At tulad na ating mahal kapatid kanina, Brother Edgar Binluan, pinagpala. Sabi niya, nung una, yung kanyang bahay, pag umulan sa labas, uulan din sa loob. Ibig sabihin, mahirap talaga yung kanilang katayuan sa umpisa. Nung wala pa siya sa totoong gawain, the Jesus Miracle International Ministry. But nung siya napadako sa ministeryo ito, pinagpala po sila ng mahal na Panginoon. Sabi niya, nagkaroon siya ng bahay doon sa Cavite. Maraming bahay, nagpapaupa na sila, mga minamahal ng bahay. Dati-dati, nangungupahan lamang. Alagang sumasakay lang, mga minamahal, nag-commute lang, papuntang gawain, namamasahi. Sabi niya, nung sila'y binagpala ng mahal na Panginoon, binigyan sila ng sasakyan. Kaya ngayon, maganda na po yung buhay nila. Kaya ganun po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, gaano ka man kahirap, kaya kang pagpalain ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Hindi lamang po itong ating mahal na kapatid. Marami po mga kapatira na nagpapatotoo na ganun din po ang buhay. Subalit, kung sila'y magtagal sa ministeryong ito, nagtatapat, ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, ay talagang totoo ang salita ng Diyos, pinagpala ng ating dakilang Diyos. So pag ikaw ay mahirap, dadaing ka, tumawag ka sa mahal na Panginoon, umiyak ka sa mahal na Panginoon, at maglingkod ka talaga sa mahal na Panginoon. So talagang pagpalain ka. Sabi at ang dukha na walang katulong, so mga minamahal ay mayroon ka ng katulong. So, number 1, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, tutulungan ka, hindi ka pababayaan. Kaya ang Diyos namin pinaglilingkuran sa ministeryong ito, Diyos na hindi nagpapabaya, mga kapatid. Kaya sabi nga ni Haring David, siya ay naging bata hanggang tumanda. Hindi po niya alam, o hindi po niya nakikita na ang mga matuwid na pinabayaan ng mahal na Panginoon. So the Lord delivers those who are in need and have no one to help them. So iniligtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkakapighati at ibinuka ang kanilang mga pakinig sa pagkapighati. The next, mga minamahal, the great deliverers. The Lord delivers those who consider the poor. Ang Panginoon ay nagliligtas ng mga itinuturing na mahihirap. So, sabi nga ng Psalms 41 verse 1 up to 2, ating pong basahin. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Verse 2, the Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou will not deliver him unto the will of his enemies. Tagalog, mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Iligtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y pagpalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanya mga kaaway. Nandyan po yung pag-iingat, mga minamahal. Hindi ka lang pagpalain ng mahal na Panginoon, iingatan ka pa. Kaya dito, pag sinisiyasat mo ang ministeryong ito, mga patotoo, maraming mga kapatiran na iningatan ng mahal na Panginoon sa bingit ng kamatayan, binuhay ng ating dakilang Diyos, sa mga pangyayari minsan hindi na iiwasan, at tulad ng mga car accident, motor accident, pero iningatan sila ng mahal na Panginoong Jesucristo. Tulad na aming kapatiran doon po sa dako ng Alcantara, nung siya nagmotor, mabilis yung kanyang takbo, at biglang sumimplang yung kanyang motor na ginamit, at nagsisigawan ng mga tao doon sa tabi.
Sabi ng mga tao, patay na naman. Kasi mga minamahal, yung lugar na yon, bawat aksident na mangyayari sa lugar na yon ay talagang namamatay. Nag-akala yung mga tao na yung aming mahal na kapatid ay patay na. Kasi walang nabubuhay doon pag na-aksidente. Sabi niya, mayroon daw hindi katulad natin yung mga bad spirit na nandoon. Pag na-aksidente yung motor doon, talagang hindi mabubuhay. Pero yung aming mahal na kapatid, biglang bumangon, nagulat ang mga tao. Sabi nila, buhay man. Sabi niya, kasi buhay ang Diyos namin na pinaglilingkuran. Kaya mga minamahal, nandyan yung pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. The Lord delivers those who have compassion on the poor and needy. And the third, the Lord delivers the godly. Ang Panginoon ay nagliligtas ng makadiyos. In 2 Peter chapter 2 verse 10, basahin po natin, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Sa Tagalog, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Amen. Praise God. So the Lord delivers the godly from their trials and tribulation. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, hindi yung matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo ituksuin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So we must commit all to God because He has promised to bring the godly out of heaviness and trials. Kaya maraming kadalamatian ang matuwid. That's right, mga binamahal, na talagang nangyayari po yan sa mga naunang mga chosen people, and then sa ating henerasyon. Amin na mahal, kahit kami nakaranas din ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Kaya totoo ang sabi ng Biblia, maraming kadalamatian ang matuwid, ngunit iniligtas ang Panginoon sa lahat. Kaya how much more yung mga hindi matutuwid, mga kapatid. Kaya kung pakiramdam mo na matuwid ka, is lalong maging matuwid ka pag ikaw po ay mapabilang sa Church of the Living God. Kasi ang salitang matuwid, hindi lang po yan sa salita. Yan po yung makikita. Hindi lamang po sa panlabas, sa pananalita, maging sa kaloob-looban ng tao. Makikita mo kung mayroong pagbabago, baka mga minamahal, nandun pa rin lagi sa mga kalayawan. At tulad ng aming mahal na kapatid, sabi niya, nung ako'y nandoon sa reliyon, maaga pa siya magsamba. Sabi niya, maaga pa, maaga pa. Nagsasamba na siya. Kasi ang isip niya, mga minamahal, paglabas niya, pupunta na siya naman ng sugalan. Kasi kung hindi siya maaga sa samba, hindi na siya makapagsugal. Sabi niya, maaga pa siya, nagsasamba na. Pero kaso, paglabas sa simbahan, tamang-tama lang din, nagbukas yung mga sugalan. Yun lang nasa isip niya. Nandun sa mga kahilayan, sa mga sinihan, sa mga diskuhan. So, parang dalawa yung pinaglilingkuran niya. So, sa isip niya, naglilingkod siya sa mahal na Panginoon, naglilingkod din siya sa kaaway ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, we cannot serve two master. Ayaw ng Diyos na maglingkod tayo sa dalawang Diyos. Kailangan iwanan natin ang isa at paglingkuran ng isa. God is jealous. So mga minamahal, ang Diyos po, mga kapatid, ay ayaw niya na maglingkod ka sa kanyang kaaway. So kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, talagang maglingkod ka. Patuloy kang maglingkod, ipakita mo sa mahal na Panginoon, ay talagang hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Katulad nating mahal na kapatid kanina nagpatotoo.
O kung hindi na iniwanan yung kanyang bisyo, wala, patay na siya sa kanyang bisyo. Imagine, isa siyang drug addict. Lahat ng drugs, kanyang tinikman, mga kapatid. So yung drugs, mga minamahal, okay lang yun pag naka-take ka. Pero pag hindi ka na makatake, sabi niya, nanginginig yung kanyang katawan. Kaya naghanap yung kanyang katawan ng drugs. Kaya, imbes yung pira niya, ibibili niya mga pangangailangan ng kanyang pamilya o kanyang mga anak na nag-aaral, hindi na niya maibigay. Bakit, mga minamahal? Dahil nandun sa sugalan sabi kanya, kulang na lang ibinta niya ang pamilya. Ibig sabihin, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga gamit sa bahay, binibinta yon. So the Lord delivers those who love Him. In Psalms chapter 91, verse 14 up to 16, umpisahan natin sa 14, sa Tagalog. I-direct na lang natin sa Tagalog hanggang 16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, iya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalaman ang pangalan ko. Siya tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Angko'y sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at parangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. Now imagine, sabi ng mahal na Panginoon, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. So magkaroon ka ng mahabang buhay. So ang mahal na Panginoon lang makapagbibigay niyan. Sa tao, although ma-extend konti, kung mayroon kang pira, pupunta ka ng hospital, i-extend konti. At tulad ng ating ex-president, Cory Aquino, nung siya nagkasakit ng cancer sa bituka, nagpa-hospital, so nag-extend lang konti yung kanyang buhay dahil sa kanyang kayamanan, oxygen, mga medicine na kanyang tinitek. Pero hindi rin nagtagal. Hindi katulad ng mahal na Panginoon, pag-ibigin mo ang Diyos, minamahal, yung paglilingkuran ang mahal na Panginoon, talagang bigyan ka ng mahabang buhay, bubusugin ka. Sabi niya, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Kahit saan ka magtungo, hindi ka pabayaan ng mahal na Panginoon, iingatan ka, ililigtas ka ng mahal na Panginoon sa kamay ng kaaway. Hindi lamang kaligtasan ng mga karamdaman, problema, suliranin, kaguluhan ng mundong ito, bagkus kaligtasan ng kaluluwa at magmamana ka ng buhay na walang gan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi nga ng Biblia, kung iniibig mo ang Diyos, tutuparin mo ang kanyang mga utos. Mahirap kasi sabihin mo na iniibig mong mahal na Panginoon tapos hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga utos. So, madali lang naman sabihin, I love you, Lord. So, pero sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ako, iyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. So, ang utos ng mahal na Panginoon, maraming utos. Kaya nandyan yung 10 commandments, at sa ilalim ng 10 commandments, napakarami pang mga utos. Magpupuri ka lagi. Magpasalamat ka lagi. Lagi kang magsamba. Lagi kang manalangin sa mahal na Panginoon. Magtapat, magpakabanal, at marami pang iba. Kaya yun po ang kondisyon pagka ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. So, sabi ng iba, ayaw ko dyan, mahirap dyan, hindi ko kaya yan. No, kayang-kaya mo. Kasi sabi ng mahal na Panginoon, hindi ka naman nag-iisa tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Tapos, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, walang kalugihan. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, for to be to live is Christ and to die is gain. Kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, mamatay, mabuhay, nasa mahal na Panginoon ka, safety ang iyong buhay. Alam naman natin na ang ating life is short lamang. Maigsi lang ang buhay ng tao. Pero pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, bibigyan ka, bubusugin ka ng mahabang buhay. The number 5, the Lord deliver those whom He has chosen and anointed for service.
So ang Panginoon po ay nagliligtas sa mga pinili niya at pinahiran para sa paglilingkod. So in Psalm chapter 18 verse 50, basahin po natin. Great deliverance giveth he to his king and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed forevermore. Tagalog, dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kanyang hari at nagpapakita ng kagandahang loob sa kanyang pinahiran ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailan-kailan paman. Kaya mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Ayun, bago lang na tapos yung aming 23rd church anniversary or Talipaw Peace Mission Church anniversary. Kaya muli naming nasilayan ang ating mahal na evangelista, Wildes Wada Almeida. Yan po'y pinahira ng langis ng mahal na Panginoon, katulad ni King David. Siya po'y pinahira ng langis. So kaya hindi po walang makakagalaw ng mga pinahira ng langis sa mahal na Panginoon. Kaya kahit nga yung mga Abu Sayyaf, hindi kayang galawin aming mahal na pastor. Kahit yung commander ng Abu Sayyaf, si Commander Robot, sabi niya, ikaw yung aking superhero. Kasi nakikita po niya mga minamahal na talagang sinasamahan ng mahal na Panginoon. Imagine nung binubomba yung Talipa Hulo-Sulo, nagmimistulang no man's land, lahat ng mga bomba, mga minamahal, talagang hinulog doon sa kanilang lugar. Kahit yung mga armas na mga high power ang mga armas, tinitira po sila. Ang grupo ng aming mahal na pastor, may isang pagkakataon na sila po'y tumago, nakatago doon sa isang bahay kubo. Doon, pinaulanan sila ng bala. Pero nakapagtataka, kahit isa sa kanila, walang tinatamaan. Kahit nga yung mga Abu Sayyaf na nandoon din, hindi tinatamaan eh. Naging katabi ng mahal na pastor. Pero yung mga Abu Sayyaf na nandoon sa malayo, at yun ang tinatamaan. Maraming napinsala nung mga panahon na yun. Mga ari-arian, pati yung mga hindi nakasali, sana mga minamahal, yung mga civilian, maraming namatay. Pati mga Abu Sayyaf nung panahon na yun, pati mga sundalo. Grabing mga pangyayari na yun, mga minamahal, hindi namin makalimutan. At tinatawag na peace mission. Kaya bago lang mga minamahal, nag-celebrate o nagpapasalamat ang ministeryong ito na Jesus Miracle Crusade. Pinangunahan na aming mahal na Pastor Wildes Wada Almeida dahil sa gawa ng mahal na Panginoon na talagang buong daigdig nakasaksi na makapangyarihan ang Diyos sa ministeryong ito. And the Lord delivered those whom has chosen. He has chosen an anointed for His intention. The Lord delivered the seed of the righteous. Number 6. The Lord delivers the seed of the righteous. Ang Panginoon ay nagliligtas ng binhi ng matuwid. In Proverbs chapter 12 verse 21, do hand join in hand, the wicked shall not be. 11:21, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. So ayan mga kabatid, so mapalad ka kung napabilang ka sa mga righteous people o matuwid na tao, sabi din ay maliligtas ka. Kasi sabi dito, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan. So hindi kami ang nagsabi yan, hindi ako, hindi aming mahal na pastor. Ang mahal na Panginoon, ito po'y salita ng Diyos. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Baka sabihin mo, masama akong tao, paparusahan pala ako ng mahal na Panginoon. So hindi ka parurusahan kung ikaw ay magbagong buhay. Manumbalik ka sa mahal na Panginoon. At maging matuwid ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kami nga hindi nga kami dati matuwid. Masama din kami.
Dito, naging matuwid kami dahil sa pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Tinuturuan, tinutuwid. Mayroong mga ginagamit ang mahal na Panginoon, mga preachers, ordained preachers, pinangunahan ng aming mahal na pastor, Will de Estrada Almeida. Kaya para hindi ka paparusahan ng mahal na Panginoon, so may pagkakataon pa po na ikaw ay manumbalik sa Diyos. The 7 and the last, the Lord deliver those who call upon Him. In Psalms chapter 50, verse 15. And call upon me the day of trouble, will deliver thee, and thou shalt glorify me. At tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. So maliwanag po ang salita ng Diyos, ang Diyos ay magpala sa kanyang banal na salita. Ang Panginoon ay naghahatid sa mga tumatawag sa Kanya. Nagliligtas. No? Ang Panginoon ay nagliligtas sa mga tumatawag sa Kanya. So ibig sabihin, now, kung ikaw ay tumawag sa mahal na Panginoon, ikaya kang ililigtas sa mahal na Panginoon. The Lord deliver those who call upon Him. Kaya ngayon na ang pagkakataon na tumawag ka sa Diyos, manumbalik ka sa mahal na Panginoon. In our hour of need, we should run to Him. First, naunahin mo mahal na Panginoon. At tuwing ikaw ay mangangailangan, sumanalangin ka sa mahal na Panginoon. We should call upon God in the day of trouble. So mga minamahal, kasi minsan may mga tao, sometimes people run to their relatives or friends in times of trouble. So nangyayari only to get disappointed. Pero sa mahal na Panginoon kalalapit, talagang hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Yung aming mahal na kapatid na magpakamatay na sana, magbigti. Nagkuha siya ng tali, mga minamahal, binibitay na niya ang tali. Kasi magbigti na siya kasi iniwanan siya ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Kasi nga may karamdaman siya, hindi na siya makapagtrabaho. So nahihirapan na rin pati ang kanyang asawa. Paano kung hindi siya iwanan? Lagi na lang nakatingin sa kanya doon, nag-asikaso sa kanya. Paano mabuhay yung mga anak? Kaya nangyari, iniiwan siya, kaya gusto na lang niya magpakamatay. Subalit, nung inidiin na po niya yung kanyang liig doon sa lubid, ano nangyari mga minamay, inaantok siya. Sabi niya, mamaya na lang, matulog muna ako. Kasi inantok siya, gusto niya matulog. So, nangyari mga minamay, nung siya natulog, siguro kapamaraanan din ng mahal na Panginoon, nung siya natulog, nanaginip siya, nakita niya maraming mga nakaputi na biste. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi, bigla siyang nagising. Sabi, ano kayo ng panaginip ko? Mga tao na nakaputi. Kaya, timing din na yung mga nagbibigay ng leaflets, kasi krusada sa kanilang lugar, minamahal, yung mga sounding team, na may dadalang mga leaflets doon, kumakatok sa kanyang bahay. Binigyan siya ng leaflets. Kaya doon niya naalala yung panaginip niya. Sabi niya, nakaputi man to. Ang dami naman ito, nakaputi. Pero parang ito na yata yung panaginip ko. Kaya nung binasa niya, mga kapatid, yung binigay sa kanyang leaflets, papel yun mayroong nakasulat doon. Binasa niya, sabi niya, ito na yung pagkakataon. Ito na yata yung panaginip ko. Sabi niya, ano ba to? Sabi ng mga nagbigay sa kanya, may krusada, sumama ka sa amin. Sigurado, malutas yung problema mo, magbabagong buhay mo, pagagalingin ka na malapit. Marami pang mga sinasabi. Pero mga minamahal, siya po'y sumama, dumalo sa gawain, pinagpala, nagpabautismo, pinagaling siya ng mahal na Panginoong Jesucristo. Pinagaling siya, yung tinuro niya yung lubid Malakas na yung katawan niya. Sabi niya, yun sada, magpakamatay na ako. Doon namin nalalaman, mga minamahal. So, tinanggal na yung lubid, hindi na siya magpakamatay. Hanggang ngayon, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Hindi po pagbibigti ang solusyon. So ang solusyon, kung mayroon kang problema, mayroon kang karamdaman, sabi na bala Panginoon, call upon me. No? Tumawag ka sa akin.
And then, sa ibang verse, lumapit ka sa akin. Oh? Tatanggapin kita, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya, ang mahal pa yun, hanggang sa mga oras ito, laging nag-invite, nanawagan sa mga lahat ng mga nangailangan. Kaya ikaw, isa ka sa nangailangan sa mga oras ito, tanggapin mo ang mahal na Panginoon sa maigsing panalangin na ating babanggitin. Praise God, manalangin po tayo. Sabay ka sa panalangin para pagpalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Sabihin mo, dakilang Diyos, amang banal, maraming salamat sa iyong salita ng kaligtasan. Narito po ako, isang taong makasalanan, taos puso nagsisisi, mula na ako'y magkaisip. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Patawarin mo ako sa aking makasalanan, tinatanggap kita bilang Diyos, sari, tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo ako tunay na Kristyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Bless the Lord. At ako po'y manalangin sa inyo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, the first beloved pastor, Wildes Almeida, na ito po mga tumatanggap sa gabing ito, Diyos, pagpalain mo sila, iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Jesus name we pray, Amen. At mga kapatid, bago tayo magtapos, praise God, nadako po tayo sa mass healing. Kung may makaramdaman kayo, ano po yung mga hinahambing ninyong makaramdaman dyan, manampalataya kayo sa mahal na Panginoon, ipatong yung kamay sa radio receiver o sa screen. Kami po'y manalangin sa iyo, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Tapos po, beloved Pastor Wildes Almeida, na ito po kami minsanan padumudulog sa trono dyan sa kalangitan, mahal na Panginoong Jesucristo, at aming sinasaway, demonyong mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, ubo, sipon, trangkaso, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Vice began, problem be solved. Agpalain mo lahat yung mga anak sa gabing ito. Pakaingatan, mahal na Panginoon o Diyos. In the mighty name of Jesus, be blessed you one. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At antabayanan niyo po sunod pa mga araw. At kami po ay nagpapaalam, yabang lingkod. Pasamantalang nagpapaalam, yabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama na ating beloved technician, Tim Abad, nagsasabing, we love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen and God bless.